Sa nakikita ko lang sa ibang tao, hindi nila love yung sarili nila. Marami silang love nila yung girlfriend nila, boyfriend nila o ganyan. Tapos yung sarili nila, ang pinaka nakakalimutan nila sa lahat. Pero kunyari, love mo yung sarili mo, madali na maging disiplinado dyan kasi mahal mo nga yung sarili mo eh. Bibigyan mo siya ng the best talaga. Marami pang makikinabang kasi ang malupit na lalaki, ang daming nakikinabang dun eh. Nakakabigay ka ng trabaho, nakakatulong ka sa iba. Papa, ikaw laging ginagamit. Diba? Laging Marami akong naging challenges sa health before. So, kaya talagang binigyan ko ng oras at effort. Pagdating sa health, hindi ka makakapagbigay ng one advice fits all eh. Isa pang iniisip ko lagi, respect ko din to dahil hindi naman akin to eh. Hiram to eh. Oo nga, no, tama. Hindi to akin, ibabalik ko to eh. So ibabalik mo ba yung hiniram mo ng sira-sira? O ibabalik mo siya ng mas matino? Kumbaga ako, ang analogy ko dyan, yan yung binigyan ka ng Lamborghini na isa lang na hindi mo pwedeng palitan. Yun yung katawan mo. Yeah. So dapat alagaan mo siya talaga ng working prime condition na change oil, 24/7 diba? mo pang dinadrive. Mismo. Fitness nga daw, gateway to a lot of things. Spirituality, business, money, Pag maganda katawan mo, matik pera. Lumalapit eh. Mahirap i-explain pero nangyayari siya. What's up guys? Welcome to the fastest growing self-improvement channel, ang Do You Think? At ako nga pala ang host nyo, si Tio Bray. At maraming salamat sa Tritone Studios, Tritone Entertainment. Huwag kalimutan ang Picotin Padrino at Picotin Perfume, available on all platforms, TikTok, Shopee, at syempre sa Facebook. Kung gusto mo naman ng ganitong content, mag-subscribe ka dito sa channel. Help us reach 100,000 subscribers. Pwede rin pakinggan sa Spotify. Pwede kayong mag-rate at mag-follow doon. At napaka-special ng episode ngayon. Episode 4, nakasama ko ang mga idol nyo. Walang iba kundi si Frank Mendoza ng MNLA at si Bugoy na Koy-Koy. Yan. So ako ngayon, dahil New Year, di ba? New Year, madami na naman mag-ano yan, New Year's resolution. New Year, new me. Na 6 months lang, hindi ko tutuloy. Pero gusto kong i-breakdown natin kasi on all podcasts, nakikita natin lagi na iba-ibang departments ang pagiging lalaki or pagiging tao. That's health, financial, social, angas mo, di ba? Isa-isahin natin ngayon. So, medyo mini masterclass na to. Mini. Hindi naman pwedeng todo. Mahal yun. Mahal yun. Mahaba yun. So, ako, simulan ko kay Koy. Simulan natin sa muna. Sa health. Sige, Koy. Health. Paano sila lumupit ngayong year na to? Health. Yung mga hindi nila usual na naririnig aside sa gym, sa yung mga, baka may mga tip ka na mga sikreto. Alam mo, minsan kasi, sa nakikita ko lang sa ibang tao, hindi nila love yung sarili nila. Love nila yung marami silang love nila yung girlfriend nila, boyfriend nila o ganyan. Tapos yung sarili nila, ang pinaka nakakalimutan nila sa lahat. So, kaya nga pagdating sa health, parang ganun din kung ano-anong pinapakain nila dun sa sarili nila. Diba, mga hindi na, tas kung ano-anong bisyong nilalagay nila sa sarili nila doon. Pero kunyari, love mo yung sarili mo, madali nang pag-usapan yung health na yun, madali nang maging disiplinado dyan kasi mahal mo nga yung sarili mo eh. Bibigyan mo siya ng the best talaga. Kung anong ma-afford mong the best na kanin or the best na, alam mo yun, na ulam or ganyan. The best na schedule sa sa training mo, mga ganyan. Dahil love mo yung sarili mo. Doon lang naman nagkakatalo eh. Hindi nila love yung sarili nila eh. Sa nakikita, sa pansin ko di ba? Ikaw rin naman gagamit niyan, no? Oo nga. At bukod pa sa ikaw lang, marami pang makikinabang. Kasi ang malupit na lalaki, ang daming nakikinabang dun eh. Nakakabigay ka ng trabaho, nakakatulong ka sa iba. Dahil magagawa ng lalaki. Papa, ikaw laging ginagamit. Diba? Gagamitin na naman ako pag uwi ko. Pero ikaw, Frank, anong mga sa health, alam ko madami kang dyan. Marami akong naging sakit eh. Kaya nga siya ganyan sa health niya eh. Kaya ako sa health ko eh. Marami akong sakit. Hindi marami, pero marami akong naging challenges sa health before. So, kaya talagang binigyan ko ng oras at effort. Pero kasi sa health, pagdating sa health, hindi ka makakapagbigay ng one advice fits all eh.
Di ba? Kasi iba-iba talaga tayo Iba-iba ng ang katawan, kondisyon no? eh. Oo. Iba-iba rin ng... Ako nga, nagpa-DNA test, bawal pala ako mag-broccoli. Oh, di ba? Akala natin napaka-healthy ng broccoli na yan. Dog, bawal pala ako ng broccoli. So so DNA test ko nakakasama siya sa akin. So I mean, yeah, so to each their own. Pero at the end of the day nga, mahalin mo na lang din yung sarili mo. Isa pang iniisip ko lagi, respect ko din to dahil hindi naman akin to eh. Hiram to eh. Oo nga, no, tama. Hindi to akin, ibabalik ko to eh. So ibabalik mo ba yung hiniram mo ng sira-sira? O ibabalik mo siya ng mas matino? Di ba? Parang ganun ko lang din siya isipin na nakakahiya naman dun sa hiniraman ko na ginugulo-gulo ko siya. Siyempre, nagugulo-gulo ko pa rin yung sarili ko. Wala namang perfect, di ba? Pero at the end of the day, pipilitin ko pa rin talagang itama. Tatry mo yung best mo. Itatry ko. Hindi nga try, do. Idudo ko yung best ko best talaga. mo. Kasi pag try, pwede pa magkamali eh. Pwedeng hindi mo pa gawin, try lang eh. Hindi seryoso. Kumbaga, isang paa lang yung nakaganon, no? Oo, try. May lang nag-correct sa naman, akin no? dati nun eh, sa try lang. Amerika ako. Sabi ko, basta may sideline ako nun, tapos may hindi ako nagawang task. Sabi ko, alright, I'll try my best to do it next time. Sabi, no, you do your best. Sabi niya sa akin, napaisip ako nga, mas maganda yun, I'll do my best. So yun, igagawin ko pa rin yung lahat ng mga kaya ko na maayos, kumbaga. Kasi nga, nahihiya lang din ako eh, na nakakahiya eh. Mahihain siguro. Nahihiya ako na tratuhing hindi maganda yung pinahiram sa'yo. Tsaka yung kumbaga ako ang analogy ko dyan, yan yung binigyan ka ng Lamborghini na isa lang na hindi mo pwedeng palitan. Yun yung katawan mo. Yeah. So dapat alagaan mo siya talaga na working prime condition na change oil, 24/7 mo pang dinadrive. mismo. Diba? Pero mahirap talaga mag-maintain ng health lalo na kung nag-aasikaso ka ng work mo or nag-aasikaso ka ng business mo. Hindi talaga siya madali. Pero grabe ka. Mahirap talaga. Grabe rin ka worth it kasi alam nang Pero tumagal. grabe ka worth it. Ang yabangan na lang talaga health eh. Yep. Pag tumagal, no? Sige, ang dami mong pera, Ika-ika ka naman. Oo. Parang ganun. Ako, guwapings pa rin ako. May cancer ka bandang naman. huli, ganun, no? Ang yabangan talaga, health, bandang huli talaga. Di ba sabi nga nila marami kang problema ngayon pero pag nagka-problema ka sa health, isa na lang ang problema mo. Oo nga, no? Isa na lang, yun na lang. Hindi Di ba? pala nagmamatter yung Sumakit iba. lang nga ngipin mo ngayon, tapos ka ni. Di ba? Yun na lang yung problema mo sa buhay mo. Tangina sakit talaga, di ba? Wala na, makakalimutan mo lahat. Diba? Kahit anong negative net worth mo dyan, makakalimutan mo yan sa sakit ng ngipin mo. Hanap ka ng dentista. Diba? So, takot lang din ako sa mga ganung instances. Ayokong umabot sa mga ganun. Pangit ng problema mo. Oo, parang sabi nga sa akin ng tatay ko, mahanap ka na ng mga problema, iho. Ikaw na gumawa ng sarili mong problema. Kasi wala namang taong walang problema eh. Pag wala ka masyadong problema, bibigyan ka. Gumawa ka na ng sarili mo, sabi niya. Kaya siya kukuha siya ng lumang coaching sira-sira. Ganun. Yun yung problema niya bago, di ba? Bago akong kotse, iho. May bago na akong problema ngayon. Parang hindi nabigyan ng iba. Parang, Pinapadala niya ako ng picture. Nakaraan pinadala ako ng picture nito Gadi. Ng picture namin ng kaklase namin dati. Doon hindi rin makapaniwala. Hindi niya naalagaan yung sarili niya. Para kung teacher siya. Pero kaklase ko siya. Kaedad ko lang to. Pero pag tinignan, parang gagalangin ko na to. Oo, ganun. magpupo ka na sa kanya. Oo, parang ganun talaga. Kaya nga doon ko nag-gets, tayo na pagwapuhan din bandang huli. Totoo. Di ba, no? Totoo. Kung sino ang guwapings. Maganda yung pupuntaan ng reunion nyo. Ikaw yung guwapings. Doon, di ba? Parang ang babaw nga pakinggan kasi yung tatay ko yun lang din sinasabi sa akin nagmamatter lang iho kung pogi ka ba. Alam mo, kaya nga. Bata pa lang babaw ako sinasabi na niya, ang babaw pero malalim pero pala siya. Pero magigets mo siya pag tumagal. Malalim. Malalim pala siya. Kaya nga may kantang mahirap maging pogi. Ang hirap i-maintain yun, ha? ng tatay ko yun. Di ba? Mahirap i-maintain yun. Totoo. Try mo maging pogi. Akala nila ang papogi, harap ka sa salamin, mag-raise ka na. Hinform, hindi. Nandyan yung disiplina. Hindi. O, di ba? Kain mo, ayusin mo. Tulog Tanggalin mo pa yung mo. mga toxic na tao sa paligid mo. Yun Kasi pa. isa pa yun, ano pa yun, minus points pa yun pag may mga toxic na tao sa paligid mo. Kahit Mental gaano health. kaayos ang buhay mo, tol. Oo, toxic na babae, tatanggalin mo pa yun. Hindi ganun kadali yun para sa iba. Di ba? Oh, daming Sarap daw gagawin, eh. no? Yung pogi kasi na yun, yung ibig sabihin nun, yun yung best version mo eh. Oo nga, no? Omsin. Yun yung meaning nung pag sinabi namin, kailangan mo lang talaga maging pogi. Ibig sabihin, yun yung best version mo. Yeah. Kasi kahit anong gawin mo, pag hindi mo inayos yung isang department, hindi ka magiging pogi talaga eh. Pwedeng pogi ka,
kumpara sa ibang tao. Pero hindi yan yung pinaka-pogi mo. Di ba? Sarili mo lang din naman yung kinukumparahan ng pogi na yun. Kailangan mong ma-reach yung pinaka-pogi mong version. Diba? Maraming departments yung kailangan mong ayusin para ma-reach mo yun. Kasi hindi ka rin pogi kung broke ka. Hindi ka rin pogi kung pangit ugali mo. Hindi ka rin pogi kung wala nagmamahal sa'yo. Diba? Marami kang chicks, di ka naman mahal. Yun lang. Hindi ka rin Yun pogi lang. nun, di ba? Hindi ka rin pogi. Pinipirahan ka lang. Pinipirahan ka lang, di ba? O kailangan. Hindi rin astig. Di ba? Hindi rin astig eh. Kailangan alam mo yung... Paano yung sasabihin sa'yo? Halimbawa, madami naman akong pera eh. Hindi perahan lang nila ako. Uy, good luck. Pahingi naman yan, di ba? Mauubos yan eh. Mauubos yan eh, di ba? Wala, yung pera, yung pinakamaliit na ano nga talaga yun. Kasi nung nakasama ko na yung mga may pera talaga. Lalo na yung mga kilala natin na ibang lahi na may pera talaga. Parang mga nakasama ko sa Thailand nung nakaraan, di ba? Walang flexan ng pera dun bandang huli. Kung ang flexan talaga doon, sino may masarap na buhay, sino may magandang relationship sa babae, sino may magandang setup ng buhay, Sinong malakas. Sinong malakas, sinong malakas. Sinong gwaping, sinong fit. Yun ang mga ano doon eh, ang flexan doon eh. Wala kang nag-uusap na, hindi, ako may ganito akong billions, may ganyan. Wala. Bandang huli, yun na, sinong gwaping sa inyo dito. Diba? Saka ang di ba, ang fitness nga daw, gateway to a lot of things. Spirituality, business, money, Pag maganda katawan mo, matik pera. Lumalapit eh. Mahirap i-explain pero nangyayari siya. Pansin ko sa relationships din, gumaganda relationships mo pag maganda ang kondisyon ng katawan mo eh. Kasi hindi ka irritable. Confident ka. Napansin ko pag hindi rin okay ang kondisyon ng katawan mo, ayaw mong lumabas. Ayaw mong magpakita sa mga tao. Tsaka pangit ng energy mo, kaya hindi ka tuloy makamagnet. Yung minsan ng babae, ganyan yung energy sa energy yan eh, di ba? Diba? Tama. Mabilis nila madedetect eh. Bad energy kay, low frequency kay. Hindi ka nagpa-vibrate ng tama eh. Diba? Para ma-reach mo nga daw yung high frequency, kailangan, syempre, healthy ka muna. Kahit paano mo maayos Luke Belmar, no? Yeah. Yung mga sinasabi ni Luke Belmar. Yung kuya niya, di ba ang galing? Suicidal na yung kuya niya. Tapos inayos yung katawan. Sino? Kuya ni Luke Belmar. Suicidal na yun. Tapos as in may baril na, may kutsilyo na. Gusto niya magpakamatay. Kinuha ni Luke Belmar yung mga whatever. Tapos inayos nila yung health. Ngayon, putya, parang ninja yung kuya niya. Okay na sa life. Maayos na yun. Okay, ganito, ganyan. So, alam mo, totoo yan. Kasi kunyari, malungkot ka. Pag ganday mo katawan mo, biglang mo, makikita mo, okay lang pala ako. Parang, di ba, alam mo yun? Pero alam mo, na-realize ko, bukod dun sa nakikita mo kasi yung sarili mo na maayos, yung pakiramdam mo rin eh. Pakiramdam, iba. Iba yung hormones din yun. Magaan, no? Naayos yung hormones mo. Iba yung gising mo, iba yung sarap ng gising mo. Magaan. No, magaan, no? Magaan, literal. Pati yung balikat mo, iba. Iba talaga. Aray ko, Kasi galing na ako sa ganyan dati na yung hindi ko inaalagaan yung ko, mainitin ulo ko. Kaya nga dati pag sinasabi nung nagiinom ka, nung inom era. Oo, may mga kaya kong pumitik nun. Pumipitik ako nun. Kaya nga sinasabi ni Pudong sa mga bagong kilala namin na swerte nyo, hindi nyo nakita yung koy-koy na dati. Kasi talagang, alam mo yun, kwere, naalala ko dati, yung tagagawa namin ng mga t-shirt, na late yung mga, kumbaga ihuhuli pa nila kami sa gagawin nila. Uunahin nila yung mga ganyan, yung gantong mga kliyente nila. So good pa ako dun sa nila. Sige pa ako pa yung pintong ganyan. Di pwede, unahin nyo kami. Kala mo naman, marami pinagawa. 40 pieces lang naman pinagawa. Tapos ang mga kalaban namin nun, sir kailangan namin unahin si Globe. Tsaka si Santo Papa, kasi nung panahon na yun, yung Santo Papa, parang nagpagawa ng t-shirt yung hindi si Santo Papa mismo, pero yung nag-organize nun. Right. Paggawa ng maraming t-shirt sa kanila. Ganun, pinilit ko talaga yung 40 pieces ko. Kinuha rin naman nila. Delulu eh, no? Gumana naman. Nila. Point ko kasi ako pinakamahirap dito. Mas kailangan ko to. Tama rin. Tama. Pinilit ko talaga yun. Nagawa rin naman nila. Pero ngayon, di mo na ako mapapapitik ng ganun. Ang hirap na. Ang hirap na pumitik. Di ba? Ang hirap pumitik. Too much effort, no? Pag ako pumitik ngayon, maku-question ko yung sarili ko. Teka lang, ba't ako pumitik ng ganun? Problemado ba ako? Stress ba ako? Ganun. Tagal ko na di pumipitik. Tsaka iba yung kalmado na lalaki. Again, that's emotional control na napakalaking factor sa lalaki. Yung mga walang emotional control, nakapatay na lang sa kalye, makukulong ka na lang, ma-realize mo, tangina, sana pala hindi ko na mas importante nga daw ang EQ kaysa IQ eh. Mismo. Maski mga billionaires yun yung sinasabi. Tsaka AQ. Ano yung EQ? Adversity quotient. Paano naman yun?
yung kaya mo yung kahit anong hirap. Okay. Adversity, mataas ka. Yun yung mga bata ngayon dun mababa. EQ mataas, sabihin natin IQ mataas, pero adversity quotient napakababa. Kasi nga, Ayaw hindi sila mahirapan nahihirapan eh. Di ba? Andyan na yung pagkain. Dali. Di ba? Gusto nilang corn, andyan na. Di ba? So, yun yung bumaba ngayon. Importante. Minsan ganun nga rin ako magtingin ng mga taong ipapasok ko sa circle ko. Titingnan ko muna. Hintayin ko nga muna magka-problema to siya at tingnan ko paano niya i-handle. Pag kunyari maliit siyang problema at parang hindi niya ma-handle. Aligagana siya. Na bad trip na siya pumiting na parang ayoko sa circle ko to. Gusto ko yung kasama ko sa circle ko na kahit ano pang mangyari parang wala lang sa kanya. Di ba? Kasi pag ganun yung kasama mo, mas hindi ka rin matataranta dahil sa mga tao nakapaligid mo parang wala yan. Oo. Pwede hindi ka rin matataranta, di ba? Tsaka nakakahiya rin. Laki ng problema niya. Ikaw nagagaganong ka na. Oo. Di ba? Tsaka the more relax ka, the more solution. Totoo. Na-realize ko yan nung tinanong ko yung coach ko nun bakit niya pinagwa-warm up yung boksingero niya ng meets bago maglaban. Sabi ko, di Mapagod ba mapapagod pa yan? Ba't tinaano mo pa? Sabi niya, kailangan kumalma ng utak. I-relax ang katawan, medyo mapagod. Para pagdating sa laban, ang Kalma utak na. niya kalmado na. Kalmado na. So, ibig sabihin, mas importanteng kalmado to kaysa malakas yung katawan niya. Oo. Di ba? Hindi yung emosyon yung... Di ba kaya nga iba Nangunguna. ginagalit nila? Yung mga nagsasaik si Ali, ganun, di ba? Ginagalit Yun yung niya. sinasabi mo kayo, di ba, na pinapasok sila? Oh, sa utak. Napapasok yung utak. Oo, napapasok. Hindi ka ngayon maayos hindi ka ngayon magaling makipagsuntukan nun. Hindi ka na Napasok nag-iisip pa eh. eh. Napasok na eh, no? Tsaka yung pre-fight, binobrawl na para sinisira na nila psychologically yung kalaban na binabastos Gregor, yung galing ng asawa. ganyan. Di ba? Oo. Inaano. Yup. Ganun na yun eh. Nalala ko yung dating lumaban ako ng table tennis dati, napasok niya yung utak ko. Bakit? Ganun. Paano? Well, pero magaling naman talaga siya. Pero pwede na nga niya hindi pasukin utak ko eh. Sobrang galing niya eh. Oo. Ewan ko ba't tinry niya pang pasukin Ganun utak siya ko. kagaling. O baka sa tingin niya magaling ako. Pwede rin. Di ba? Kasi ang Extra ganda ng mga precaution. gamit ko eh. Ang ganda ng gamit ko. Ang ganda ng butterfly pa yung raketa ko. Yung sa kanya, bulok-bulok na eh. Pero champion pala siya. Anyway, Kaya pala bulok-bulok yung kanya. in-underestimate ko Dami pa. niyang practice. In-underestimate ko pa sa kanya. Oh. Bakit naman ang raketa nito? Sa isip ko ganun. Pero nung bago maglaban yun, may tingin talaga siya sa akin na pumasok talaga siya sa akin eh. Wow. Oo, bago siya mag-serve na ganyan, parang tiningnan niya ako. Inay-contact ka? Oo, ginanon niya ako sa mata. Wow. Na-blanco ako. May ganun. Tinambakan niya ako. Isa lang yung puntos ko. Wow. Napasok niya Galing din talaga yan. ako. Oo, ganun napasok. Bata pa naman ako nun. Oh, yan. Galing no? So ako Pasukan naman, ng utak mo. Mind games pa. Mind games no? Mind games. punta naman tayo sa social skills. Paano na-improve ang social skills ng lalaki, Frank? Socialize. Walang ibang daan. Walang ibang So daan, like, no? gumimik sila, Isa rin yun. Lahat. Lahat. Para sa akin, lahat ng Lahat. paraan na pwede ka makipag-socialize. Kaya nga gawin nag-ano mo. ka lang eh. Sumakay ka ng Grab, kausapin mo yung driver. Matotal, matatraffic ka rin naman dyan. Bumibili ka sa tindahan, Diba? kausapin mo yung tindera. Kausapin Hindi ka mo. bibili, kausapin mo pa rin. Oo, totoo. Di ba? Pero bakit mababa ang social skills ng mga bata Kasi ngayon? lagi nagpo-phone lang eh. Oo. Ang dali makipag-communicate sa phone, di ba? Eh di yun na lang pipiliin mo. Kasi hindi nakakaya makipag-communicate sa phone eh. PM ka, DM ka, di ba? Hindi mo kaharap eh. Try mo gawin yan sa harap ng taong Yun. kakausapin mo. Doon ka matututo Doon ngayon. matitesting. Doon ka matitesting. Man, ang laking ano talaga yan. Pag natuto ka niyan, malalayo ka talaga niyan. Madadala ka niyan sa malayo. Social skills lang. Oo. Di ba? Right. Ano mo yan eh? Ano It's yan? who you know din kasi at the end of the day. Oo, yung salita Malaking mo bagay. magdadala niyan eh. Salita. Kasi pwede niyang lupit ng skills mo, lupit ng produkto mo, hindi mo masabi. Oo. Patay ka. Hina ng Or social wala kang skills mo. maging kakampi kasi hindi ka marunong socially. Oo. O mag-isa Diba? ka lang. Kaya nga hindi ka dapat nagbe-burn ng bridges eh. Isa pa yun eh. Totoo. Lahat. Mas maganda eh, wala kang kaaway eh. Kasi lumiliit yung mundo mo. Habang may kaaway. Like yung mga laging madalas sa sagang, sabihin natin. Madalas makipagsuntukan. Dadating yung point na wala ka nang mapuntahan. Kasi may nag-aabang sa'yo sa mga lugar na yun. Lumiit yung mundo mo. Lang yung Ang mundo nakakainis pa dun, yung pinag-awayan nila, angasan lang. Oo, No, lumiit yung Sino mundo mas mo dahil sa maangas? angasan lang. May nasaksak dahil angasan lang. Buti kung pinag-awayan nyo, 2 billion eh. Maintindihan ko pa eh. Pero kung dahil lang sa angasan lang, Babae. ganun lang. Babae. Corny naman. No? Parang, damn. Kaya yung mga drive-by dun sa Amerika, pag tinitingnan ko, pag Babawin. inibigis ko, anong nangyari? Bakit nagsimula? Angasan lang.
Diba, no? Babaw pa. Kaya nga sabi nila, dapat daw mahal yung bala para kailangan worth it. nga, dapat daw no? mahalan mo yung bala, no? Parang talagang, kung ipuputo ko sa'yo to, worth it dapat. Ang mahal ng bili ko dito. Worth 10K ka dapat. Pero ikaw never ka nakipag-away sa gang. Hindi mo Napakaway na naranasan. ako, nakasuntukan na ako. Pero never pa akong sumali ng gang. Never ako sumali. Okay. Kasi, nung bata pa ako, mahilig ako magbenta-benta ng kung anong papa-ending ako dito. May binibenta akong all-purpose na sabon dun sa neighborhood namin. So iniisip ko, ending rin yung pinakamalakas ko na kita nung dati. So pag sumali ako sa gang na to, hindi natataya yung kabila. Doon yun ang iniisip ko dati, kaya never ako sumali doon. Pero talamak yung ganun sa lugar namin dati, nauso din yun. Pero ever since hindi ka ganung tao, yung upakan tayo, hindi ka ganun. Sa tingin ko kaya hindi ako ganun, kasi okay yung bahay namin nakakuha na ako ng love dun sa bahay namin So hindi na ako naghahanap ng love sa labas. Kaya lang naman talaga Galing. napapasali ka sa mga ganyan dahil naghahanap ka ng pagkabilong mo. Feeling mo hindi ka bilong sa bahay mo. Diba? So naghahanap ka ng pagkabilong mo sa labas ngayon. Sa kalsada mo ngayon hahanapin. Doon tatanggapin ka talaga nung gang na yun. Diba? Feeling mo love ka talaga nila Anong masasabi mo dun sa street credit? Street Na cred. sinasabi Kailangan nila? mo ang street cred. Pero yung iba akala kasi Pero nila... dun yun, di ba? Sa violence yun, di ba? Hindi ba? Hindi. May street cred naman ako sa lugar namin. Never na ako lang nakipagsuntukan sa... Yung yung mga nagsiga sa lugar namin. Never nila ako nakitang nagganon. Pero may street cred ako sa lugar namin. Pwede ka naman magkaroon ng street cred sa pagiging cool mo lang Yun lang. Gusto ka pa ng mga... Kahit ng mga siga doon dahil cool ka Ikaw yung lalaking nakakahiyang awayin. Dahil pag inaway ka nila, parang ikaw pa yung may kasalanan tuloy. Oo, parang love ka ng lahat Oo, inaway mo yung pinaka-cool na tao dito. Ikaw siguro yung may mali. May problema sa'yo. Oo, ikaw yung may problema. Okay naman yan siya Diba ganun? Never ako naging sali-sali ng mga gang. Tsaka siguro nakatulong din dati na maliit akong bata, payat. Kaya feeling ko, hindi ako pang ganyang lugar, mundo yung suntukan. Lugi ako. Ang payat ko Diba, no? Agree din ako sinabi mo yung relationships, yung napaka-importante nun Diba Especially yung sa bahay, diba? Doon magsisimula sa bahay. Ako, para sa akin, man, kung titingnan ko talaga, nung bata ako, hindi ko gano'ng ma-appreciate. Pero ngayon, pag tinitingnan ko, ang yaman pala ng pamilya namin. Hindi sa pera. Pero yung yung pagka-family namin ganun, kahit hindi mo makikitaan yung pamilya namin na kompleto kami ng pictures ng Christmas, New Year, wala kami mga ganun nga Pag birthday nga, minsan kanya-kanya pa Pero hindi namin feel na magkakahiwalay kami. Feel namin ang lapit pa rin namin. Ganun. Para sa akin, legit to. Yun yung mas essence nun, no? Oo, kaysa naman sa kumpleto kayo ng Merry Christmas na picture nyo, ayaw nyo naman ng isa't isa. Oo. For diba? the sake of the occasion lang. Oo, sa amin hindi ganun. Kaya mayaman yung pamilya namin para sa akin. Sobrang parang grateful ako na ganun yung kinalakihan kong pamilya. Okay pala talaga yung pamilya ko, ganun. Hindi ko lang magets dati kasi pinagsasabihan ako, naiinis ako. Pinagbabawalan ako ng mga ganito. Yung pala yung love. Oo, ganun pala. Yung pala yung proper. Diba? Simple blessing no? Pero na-appreciate mo. Napaka nun. Saka yun, yung social skills kasi pag madami kang kaibigan, madaming nabubuong bagay Minsan nga ako, maano ko sa buhay ko is, papipiliin ka pera o kaibigan. Ako pipiliin ko yung kaibigan Kasi yung pera, hindi kayang bilhin yung totoong kaibigan. Tapos minsan, kahit wala kang pera, nagkakapera ka pa dahil dun sa kaibigan mo. Alam mo, pinakamalakas magpalakas ng social skills mo talaga. Kung gusto mong bilisan, kumausap ka ng mga babae lagi. Totoo. Mahirap kausap Matuto yan. ka kumausap ng babae. Especially magandang babae. Yes, yun na yun. Tapos magawa mong swabe. Let's say, practicein mo na. Kailangan mapastay mo siya ng 5 minutes. O next 10. Next kailangan isang oras. mapakwento mo siya. Yun. Kailangan mapalabas mo yung kwento niya. First 5 minutes, mapalabas mo na. Hindi yung punta-punta ng club, ganyan. Doon talaga ako natuto sa pakikipag-usap sa mga babae. Sa strangers, yung hindi nakatingin sa'yo. Yung sa tingin mong susupladahan ka, doon talaga ako natuto talaga. Tsaka hindi lang usap pati yung kapa ng vibes. Importante din yan, kasama siya social yung skill. energy. Marunong ka kumapa ng vibes ng tao. Doon ngayon, hindi ka magkakaroon ng circle na mapapahama ka kasi nung umpisa pa lang nakapa mo na yung vibes niya Diba? Kaya lang naman nakapahamak sila dati, nagkaroon sila ng maling business partner dahil hindi lang sila marunong kumapa ng vibes. Di ba Yun lang naman talaga Tsaka yung masanay kang, dami kasing lalaki ngayon, pag maganda, iba yung energy nila kausapin. Dapat yung maganda kausapin mong as if
Wala. Na parang Normal. pangit siya. Tao. Itrato mo siyang pangit. Tingnan mo, ang galing mo kumausap ng pangit. Suhabing-suhabi ka. Feeling mo, si Mr. Suhabi ka, no? Di ba, pag pangit ka usap mo, kaya galing mo mag-joke. Di ba, pag maganda na, iba na. Kaya itrato mo siyang pangit. Maangas ka na bigla. Oo. Ikaw na yung nonchalant. No, nonchalant ang puta. Hindi nagsasalita. May hot chick lang sa inuman. Di ba? Iba na tumagay, pare. Ayos na, pare. Di ba? Ayos na yung uminom and shit. Fake shit eh. Di ba? Yung ganun eh. Diba? Trato mo lang silang pangit, ganun mo isipin. Pag Magandang nakita huli, umuutot din yan eh. Oo, Yung parang magandang yan eh. pantay-pantay lang muna. Oo, pantay-pantay. Tsaka mo na i-upgrade yung pakisama mo sa kanya. Pag in-upgrade din niya yung pakisama niya Tsaka or mas okay na kayo, tsaka kayo mag-upgrade ng pakisama kasi mas proper yun eh. Ang plastic, pag mga French ganito tuloy sa kanila, French and Russians nagustuhan ko nga sa kanila yun eh, na hindi sila basta-basta magbi-big smile sa'yo. Oo nga. Ako okay yun eh kasi para naman tanga, hindi man tayo magkakilala, biglang Magbibig. sobra-sobra ka nang umiti. So, medyo iffy. Like sketchy kang tao nun. Bakit ganun, di ba? So, mas maganda medyo magpakatotoo ka lang sa una na, sakto lang. Tsaka yung usap na wala kang gusto. Yun. Wala kang gustong makuha. Bilis madetect ng tao yun. Babae man o Babae man o lalaki. lalaki. Yung as if wala. Nakaka-turn Babae man o off yun eh. lalaki. Oo, nakaka-turn off Yun yun. nga Lalo na nang tinan mo yung naging ganito na tayo. Yung ganito na yung level natin. Tinan mo, ang bilis natin makadetect ng gano'n. Malayo pa lang alam mo nung may kailangan yung tao sa'yo, di ba? Tapos ngayon, parang ayaw maging... Ayaw mo na. Kahit nung una gusto mo sana siya, di ba? No. Mawawalan ka tuloy ng gana. Kasi alam mo may kailangan siya sa'yo, may pakay siya. Ganun, nakakawalang gana siya. Same sa babae na, tangina, alam kong bebembangin lang ako nito. Kaya nga, doon ko na nga na-gets yung mga babae. Mula nung naging ganito na rin tayo. Gets ko na ganito pala ang ng superstar. Kasi parang nga rin silang superstar ang mga babae. Totoo. Ang dami silang fans eh. Kaya paglabas nila, fans nila lahat yan. Construction worker, guard, mga mayaman. Shit. Lahat fans nila yan eh. Matik, no? Oo, di ba? Sikat ka man o hindi. Sikat ka man o. Bubuksan ka ng pinto, ma'am. O, ganun agad. Di ba? Lahat fans nila yan. Kaya nagigets ko talaga, oh shit, ganito pala. Pero kung hindi ka, wala kang gusto sa kanya, as if wala lang, mas magnetic eh. Mas totoo mararamdaman yung totoo ka, no? Totoo yun. Kahit sa friends nga, ayoko din yung parang, people pleaser eh. Parang ganun, di ba? Mararamdaman mo na may Na people pleaser yung gustong mabilong. Di ba? May mga ganun, di ba? Parang ganun eh. Na parang nakaka-repel. Although nakakaawa din naman na... Matututo rin naman sila eh. Di ba? Siguro lahat naman tayo may ganong stage. Oo naman. Ako Diba? din. Na gusto mong mapabilong sa ganitong crew kasi cool sila. Tapos marirealize mo, hindi pala dapat ganun. Alam mo, natatakot lang yata yung ibang mga tao. Kaya pag kahit nasa club sila, natatakot silang kumausap. Dahil feeling nila big deal yung usapan. Eh, hindi na, makakalimutan ka nun. Lalo na nakainom na siya. Kinabukasan, sino yun? Diba? Kahit ano pwede mong sabihin dun eh. Tingnan mo, alam mo, pag nagpupunta kami ng club sa ibang bansa, pagkasama ko si Memel, sabihin ko, Mel, tingnan mo, gagawin natin kaibigan lahat ng nandito Sabi ko ganun. Sama ka lang sa akin, ganun. Tapos syempre, iba yung language sa ibang bansa, hindi magkakaintindihan. Magta-translate lang ako dito sa Google ko na yung friend ko, kakalaya lang ng kulungan. Celebrate kami. Ganun. Ganun ba? Bullshit lang yung sinabi ko. Pero dahil doon, naging friends na namin lahat doon sa club. Sinabi lang namin, isipin mo, sinabi namin criminal siya. No. Pero naging friends talaga. Right. Bibilang pa nila kami ng drinks. Welcome back again. Sorry, sa freedom. Ganun pa sila. Authentic eh. Kahit ano lang pwede mong sabihin. Di ba? Kahit ano. Grabe yung opener. Nung nakaraan, Frank, Modus operandi namin yun. Frank, nung nakaraan, nandun, sa Thailand. Mayroong magandang babae doon. Sexy, matangkad pa sa akin ng konti. Sexy, siya, Asian look siya, morena, ganyan. Si Memel, nilapitan ni Memel, English pala. Taranda si Memel, di siya maka-English eh. Sabi niya, Kuy, pares ko yung gano'n, pares ko niya. Sabi niya, Subtitle. Kuy, sabi niya, tulong, English to. Sabi niya gano'n. Sabi ko sa babae, gusto yung kaibigan ko sa'yo, kaso hindi siya magaling mag-English. Okay lang ba na mag-translate ako? Tapos sabi niya, sure, sabi gano'n. Tapos kinausap ko si Memel. Sabi ko kay Memel, ganito talaga. Kunyari, ginamit na namin yung language namin, di ba? Okay. Sabi ko kay Memel, tapos si Memel din naman, sumagot ng, tawa ng tawa yung mga babae.
Wala. Huli. Hook. Diba? Dahil bullshit lang sila. No English talaga, literal. Gano'n. Tawa sila sa language namin. Alam nilang bullshit lang din yun. Alam nila na hindi namin talaga language yun. Pero natawa sila eh. Once na napatawa mo na yun, wala na, pasok na. Bukas na yung pinto niya. Yun na yun. Baba na yung guard. Tawa talaga sila. Yung beach guard nila na may boyfriend ako. Di ba? Yun eh. Di ba? Kaya nga sabi ko kay Memel, and next time naman, try natin yung language natin. Parang, tweet. Tapos siya naman, Alala ko si Pancho daw sa Thailand din. May magandang chick doon, tapos nag-video siya. Yung chick, lumapit sa table namin. Umupo sa table namin. So parang gets ko na nagpapapansin to, gusto lang niya, pansinin namin siya. So nag-video si Pancho. Tapos nagalit siya, why are you taking a video? Like, I'm in there, it's my privacy. Sabi ni Pancho, kunyari pipi siya. Tapos sabi ng babae, oh, I'm sorry. Sabi ganun. Sabi pa ni Pancho, it's my birthday. Nagsalita. So okay na siya. Okay na, masaya na kami doon. Nagsayawan na. Maya-maya ang dami nang pumunta sa aming foreigner na babae din. Kasi saya nung crew namin, di ba? Tawanan lang ng tawanan. O yun, okay na kami. Yung masungit na blondie, ganda niya. Kulot-kulot, blue eyes. Okay na siya. All good. Sama na siya sa amin Spanish. Sa energy lang. Yung energy papalitan mo. Energy lang. Wala nga kaming opener eh. Wala nga kaming sinabi-sabi ni. Siya na yung kumausap, di ba? Tapos nag-trip na lang. Yung logic daw dun, tol, parang isipin mo, para kang batang pumunta ng playground. Oo. Oo. Di ba? Kaya sabi ko, aralin mo yung, punta kang playground, aralin mo yung mga bata, paano sila makipag-socialize dun. Ang nagpapapansin naman talaga sa playground yung babae ah. Oo nga, no? Yung lalaki hindi naman ah. Yung lalaki Tuloy-tuloy nagtitrip siyang lang laro yun, niya. mag-hi siya, whatever. Pero yung babae mag-aasar. Di ba yun yung way nila magpapansin? Tulak nila yung batang lalaki, aasarin nila kung ano yung laruan. Yun din ang natural naman ng pagmalaki ka ni. So basically, huwag mo lang sirain yung natural instinct ng Tsaka yung mga tao. bata, pansinin mo, kung ano-ano lang sinasabi nila dun sa ibang bata. Gumagana, no? Lalapit silang ganun, di ba? Ako si Koy Koy. 5 years old. Yun lang. Tapos yung bata naman. Okay na, Pwede mong gawin yun. Kaya rin, sa totoong buhay, pwede mong gawin yun. O ginagawa mo yun, di ba? Nung kasama tayo parang Tinder, sabi mo, Frank, tignan mo to. Parang magsa-swipe left, swipe right lang. Sabihin ni Koy, hey, you look cute. What do you think? Sabihin mo ba, hey, you look cute too. Okay na yan. Instagram. Okay na siya. Real life Tinder. Ganun lang, di ba? Parang Swipe bata left, lang. swipe Pag right. ayaw, kasi yung kaya rin mga bata, di ba, pag nagsabi sila ng ganun, I'm Koy Koy, 5 years old. Pag ayaw siyang kausapin ng bata, hindi naman siya na-hurt eh. Nilipat siya sa ibang bata, di ba? Kasi wala siyang basically, ang ano talaga dyan, dapat pag kakausap ka, wala kang outcome na iniisip. Kaya ka nababasag kasi nag-iisip ka ng outcome. Ang iniisip mo agad, bago ka lumapit sa bahay, iniisip mo, okay, saan ko, kailangan makasex ko to, kailangan ko yung number nito. Di ba? May outcome agad. Dapat overthinking na. Kung wala kang outcome, walang energy na ganun. Nagsabi ka lang, I'm Koy Koy. Di ba? Sabihin mo, di ba? Sabihin mo edad mo, sintay mo lang yung sabihin niya. Koy. Di ba? Parang abnoy ka lang doon. Basic lang, oo. Pero ewan ko, gumagana. Gumagana. Magugus. Kaysa naman sa ikaw pa yung mag-Mr. Suave ka ba doon eh. How you doing, baby girl? Mag-cringe pa sila sa'yo eh. Cringe pa. Lapit ka na lang doon. Unga. Kahit gumanong ka nga lang doon eh. Tsaka yung goal mo, parang sa tingin ko dapat, ang goal mo muna kasi talaga, makikipagkaibigan. Makipag-usap. Kasi, ang ibang lalaki, ang goal na nila agad parang Sibakan. makarelasyon eh. Oo. Mali. Puta, hindi mo pa nga alam kung ba may putok yan o ano eh. Hindi mo alam. Baka masama gulo ng ugali kwarto niyan, niyan baka eh. masama Oo, ugali baka niyan masama eh. ugali Diba? niyan. Hindi mo alam, di ba? O dapat yun yung Yes, sir. mentality mo na, hindi ko pa kilala to. Kikilalanin ko muna siya. Di ba? Eh di okay tuloy yung approach ng energy mo. Kasi parang, testingan muna tayo. Equals tayo dito ha. Hindi mo ko kilala. Hindi rin kita kilala. Usap muna tayo. Kung gusto kita, Yeah. upgrade natin to. Gusto mo ako, Yun. upgrade natin to. Galing, Diba galing. parang mas ganun yung proper na sistema eh. Kaysa yung parang nasa isip mo na agad, iuuwi mo na siya, ganun-ganun. So kailangan swabe ako. Kasi kailangan mauwi ko to, whatever. Hindi mo pa nga kilala. Hindi mo pa alam eh. So punta naman tayo sa ito, pinaka-importante na. Angas. Koy, gusto ko ikaw muna ang dyan. Damn. Angas, minsan Ano yung gagawin nilang, pwede nilang gawin na mag-i-improve yung angas nila? Minsan nga dyan sila Pag yun lang nagkakamali. ginawa Kasi nila. minsan pag sinabi yung, angasan mo. Angasan nila. Nagiging trying hard tuloy. Di ba? Nagiging, Angasan nila.
Kumbaga, wag mo lang try angasan. Yun! Yun na ikaw yung totoong ikaw eh. Doon ka pa Yes. nagiging maangas kasi totoo kang lumapag eh. Correct. Huwag mo lang try angasan. Ganun. Minsan mali eh, di ba? Yung pala yung ibig sabihin ng angasan mo. Wag mong isipin. Huwag mong try angasan. Kasi kita mo, iba yung salita nila. Right. Di ba? Magpapaka Frank Mendoza sila doon. Ganyan. Come on, man. Hindi ikaw yan eh. Di ba? Huwag mo na nagiging trying hard tuloy. Di ba? Yun. Yun lang naman. Ang cool is you not trying to be cool. Yun, oo. Di ba? Yun Oo. ang angas not trying. Ano pa nga eh, Mismo. parang tinatago mo pa nga yung coolness mo eh. Yun, ang mas Di ba? cool Tinatry mo yung, talaga. tinatago mo yung Oo. coolness mo. Yup, Doon ka pa yup. nagiging cool ngayon. Yeah. Yun, yeah. yun. Hindi yung, ang mali kasi ng iba, pinapakita nila sa iba na cool sila. Right. Wala na, trying hard ka talaga. I think yung angas lalabas yun sa working hard eh. Yun eh. Pag tinrabaho mo talaga yung sarili mo, hindi mo nga iniisip maging maangas, yun ang tunay na magiging maangas ka pa talaga. Bawa si Manny Pacquiao, maangas talaga. Tingin mo iniisip niya yung wala, maangas ako today. Oo nga, no? Hindi. Trabaho lang. Trabaho. Rat-rat. Boom, boom, boom. O, tingin ng tao lahat maangas to. Yung energy of authenticity talaga, yung highest vibration eh. Oo. Authentic kang maangas kasi meron kang ginawa eh. Oo. Meron kang achievements eh. Oo. Diba? At may belt ka eh. So kaya nga, so pag nakarating siya sa ganyang level, ngayon, hindi niya parang hindi niya pakay na sana maangasan yung mga tao sa akin. 'Di ba? Pag lumapag ka kasi sa isang lugar, tas yun ang thinking mo na sana maangasan yung mga tao sa akin. Lalo hindi sila maangasan sa iyo. Tama. Pero pag narating mo na yung level na gusto mong level, mataas let's say, wala ka nang pakialam kung maangasan sila sa iyo dahil alam mong maangas ka eh. Right. 'Di ba? Kung para sa iyo kung hindi kayo naangasan sa akin, tanga sa iyo, low IQ siguro to. Exactly. 'Di ba? Ganun. So doon ka pa nga magiging maangas pag hindi mo gustong maging maangas sa mata ng mga taong to. Right. Bumabalik pa rin sa people pleasing, no? Oh, pag people, yun nga, people pleasing. Yung Wala. validation kasi. Ayun, validation. Kaya kailangan i-validate mo na yung sarili mo. Mismo. Mismo. Diba? Ako na Oo. mag-validate sa sarili ko. Dilulu ako. Oo. Diba? Ito, maangas ako. Di mo niniwala Hindi mo sila. nasasabihin sa kanila pero sinasabi mo Oo. lagi sa sarili mo. Yeah. Or galingan mo talaga Yun ang mas para ikaw yung kuhaan nila ng validation. Mas maganda yung ganun Mas eh. maganda Di ba? pala Na parang, yun, no? parang sinabi ko, sabihin na, grabe pare, napatawa ko si Frank kanina. O, di ba, na-validate sila. Dapat ganun. Nailip si Kuya sa sinabi ko kanina. Right, O, maganda yung ganun. Ikaw yung kinukuhaan ng validation. Kesa ikaw pa ang kumuha. Oo, naghahanap ng validation sa iba, di ba? Mismo. Galing nung frame Final na yun. boss Yung level mindset yun. na yun eh. Oo, na. Mindset na yun. Final boss level. Again, yung Diba? angas lahat din eh, no? Health. So, pansinin mo yung mga pansinin mo yung mga boss, di ba? Parang minsan wala silang pakialam. Parang dati may tito akong ganyan, pansin ko, kain kami kasama yung mga ibang family members. May tito ako. Siya yung, that time, siya yung may pera. That time. Sipin mo, habang kumakain kaming lahat siya, nakatingin doon, wala siyang pakialam sa dinner namin. Ine-entertain lang niya yung sarili niya doon, may pinapanood siya. Ganun, yun, parang wala siyang pakialam. Ang cool niya tuloy tignan, Exact, no? yun nga, yun, Ganun, ganun wala siyang dapat. pakialam, di ba? Yun lang. Ganun lang, di ba? Diba? Simple, huwag Ganun mo lang kasimple. kasimple. Oo, wag mo angas. Galingan mo. Galingan. Again, mo ease and angasan. flow. Just be authentic. Be you. Pero a better you. Ayun, Right. importante yun ha. Kasi sabihin nila, be you. Okay, mahilig lang ako mag-scroll ng TikTok eh. Gago. Sira ulo talaga. Yung better version na ikaw. Hindi yung loser version mo. O ikaw din yan. Pero yung better naman pakita mo. Pili ko marami nalolos dun sa Actually, advice best, na yun. Sa advice na be your true self. yourself. Maging authentic ka. Hindi pa, pulpul ka pa eh. Wag muna. Wag muna. Wag ka muna maging authentic. Wag Di ba? muna. Yung advice na yun para sa mga kahit paano made na. Okay na yung attitude mo, maganda character mo, na-develop mo na yung sarili mo, di ba? Pwede ka na maging authentic. Pero kung hindi pa, wag muna. Hindi, wag ka mag-authentic. Kaya ka muna ng malupit. Di ba? Wag yung sarili mo, medyo And pulpul then pa eh. ipasok mo yung flavor mo. Yun. Sa tingin ko nga, ang nakikita ko rin mali ng iba, let's say, nanonood sila sa atin, ganito tayo nagsasalita, ganito yung mga sinasabi nila, tatry nilang gayahin sa real world. Hindi ganun dapat eh. Kaya naman tayo ganito magsalita dahil nasa podcast tayo eh. Ganito ba tayo sa real world? Nagda-drop ba tayo ng gems sa party? Di ba? Hindi naman tayo ganito eh. Hindi nga tayo nagsasalita eh. Oo nga. Sa party, di ba? Oo nga, no? Nakikinig lang ako lagi. Either nakikinig lang tayo or puro kalokohan lang yung sinasabi natin. Di ba? Ganun. Kaya nagkakamali. Siguro hindi sila nagkakamali. Oh, si Frank naman nagda-drop ng gems ah.
Hindi na ako makapaghintay mag-drop ng gems sa family reunion namin. Di ba? Nagigets mo? Mali, di ba? Mali. Oo, hindi kami, sa totoong buhay, Diyos ko, hindi kami ganito, no? Tsaka bago tayo nagsalita ng ganito, marami-rami naman siguro tayong Resibo. na, Sa bagay. hindi naman tayo ginawa. nagsalita ng ganito ng wala pang resibo. Oo nga, no? Paano yun? Oo Diba? nga, no? So bago ako magsalita, I think, resibo muna. Oo, mas madali kang Resibo pakinggan muna. nun. Totoo. May resibo na Mas diba? authentic yung sinasabi mo na pagdaanan mo eh. Kasi minsan may susulpot na naman na bagong karakter sa social media. Ang daming sinasabi, sino to? Parang ganun sa akin, eh, no? Who the fuck? May bagong karakter na naman. Oo. Nagsasalita ka na Oo, dyan. nag-motivate ka na. Wait, sino ka muna? Wait, sino? Introduce yourself. Di ba? Introduce yourself. Oo, parang, okay minomotivate mo kami agad. karakter na naman. Oo, galing eh, no? Nakakatuwa din sa social media. Bigla may lalabas na bagong karakter eh. Pag-wisdom bigla doon. Bagong karakter. New character unlocked eh, no? Parang ganun. Bigla magdadrop ng gems, no? Out of nowhere, bro. Like, come on, man. Siya mo lang, di ba? Easy lang. Resibo muna. Yun ang pinakamaganda dyan. Isihan nyo lang. Kaya yan ako. Maraming salamat kay Frank. Maraming salamat kay Yes, Koy. yes. Siyempre, layo pa. Dinayo pa nila yes. ako dito. Ako naman magbabalik ng favor soon. So, Yes, kayo yes. lang. Sabihan nyo lang ako. Anyways, Frank, papromote naman ng mga gusto mo i-promote. Yes, sir. mn-la.com, dailyflightglobal.com. Download nyo rin yung app ng MN Plus Yun. LA. You already know. Yes, din itong mga suot namin, oh. Yes, sir. Ganda. Grabe, oh. Grabe yung mga Yes, sir. telahan, eh. Diba? Stay fly. Streetwear to the next level. Salamat, sir. Diba? Ikaw Yay. naman, Koy. Yung podcast namin, panoorin nyo pala. Oh, podcast namin na hindi pa nare-release. Udong, ano ba yan? Tinambakan ka na niyan, Yung no? pinakamalupit naming host/editor, di ba? Siya rin yung editor. Okay, yun lang. Yun lang naman. Yes. Ayun. So ako naman, Koy. maraming salamat. Siyempre kay Koy, kay Frank, MNLA. Alam nyo na yan, di ba? Idol natin na damit yan. Bagong mixtape ni Koy. Yan. Oo nga pala. Stonglore Oo. Hideout. Oh, Tsaka sa yung mga isa hindi pa. nakakalam, naglabas ako ng mixtape every month simula nung January. So, pag nalabas ko itong ngayong December, 12 na mixtapes yun sa buong Jesus. taon, di ba? Simukano, 84 na kanta ata yun pag tinotal eh. Kailangan natin Ang lala. mag-catch up. Kailangan namin Ang mag-catch lala. up. Ang lala. Ang dami. Grabe. Sipag. Hindi ko pa naaning rich uncle. Ano. Hindi pa yung napakinggan yung iba, di ba? Oo, may bago na. Ganun talaga yun. Yun talaga. Mabilis ang Salamat galawan. Koy, salamat sa supply. Yeah. Salamat sa supply. Omsim. Gaganahan ng mga hustlers. You feel me? Yeah. Doktrina ni Koy. Ano namin eh, ng mga hustlers. Diba? Mismo. So, ikaw naman, kung natuwa ka dito, mag-subscribe ka. Help us reach 100,000 subscribers. Spotify din, mag-follow ka. Makinig ka doon. Siyempre, Pikutin Padrino, huwag niyong kalimutan. Pati Pikutin Perfume, available na sa Shopee, TikTok at Facebook. So, ito nga pala si Tio Bry. Kasama ko si Frank. Kasama ko si Bugoy. Peace. Yeah.